Anong ibig mong sabihin na nawala ang memorya ni Senyorito Enrique? Nag-aalalang tanong ng tita Donna ni Laika. Maharlika, anong nangyari? Anong ginawa mo? Tita, huwag kang maingay. Baka may ibang makarinig sa atin. Sinilip niya si Enrique sa sala, na tila supervisor na tinitingnan ang lahat ng mga gamit doon. Nasa kusina sila ng mga sandaling iyon. Ikinwento na rin niya rito ang lahat ng detalye sa nangyaring aksidente rito. Sus Mariosep, mabuti na lang pala, at iyan lang ang nangyari sa kanya. Oo nga okay naman na siya. Yun nga lang, wala siyang memory sa kung sino siya, at ano ang ginagawa niya rito sa Pilipinas. Parang nahahapong napaupo ito sa silya roon. Ano na ang gagawin natin ngayon? Paano natin sasabihin yan sa mga taga rito? Kamamatay nga lang ni Don Francisco, tapos eto naman ngayon. Ang nag-iisang pag-asa ng Hacienda Buenavista, wala pang maalala. Isa pa iyan sa gusto kong sabihin sa iyo, tita. Balak ibenta ni Enrique ang buong hacienda. Ha? Noong wala pang malay si Enrique, tumawag ang representative ng bibili ng hacienda sa cellphone niya. Ako ang nakasagot, at doon ko nalaman. Pero, bakit? Mukhang lalong nanghina ang tiyahin niya. Mahal na mahal ng kanyang mga magulang ang hacienda na ito. At noong nandito pa siya, nakita kong gusto rin niya ang lugar na ito. Bakit ngayon? Hindi ko rin alam ang dahilan niya, tita. Pero siguro, blessing in disguise na rin na nagka-amnesia siya. Ito na ang pagkakataon natin na maipakita sa kanya ang kagandahan nitong hacienda. And hopefully, kapag bumalik na uli ang alaala niya, hindi na mawawala ang magandang experience niya rito, at hindi na niya maisipan pang ituloy ang pagbebenta nito. Ayoko ring mawala ang hacienda na ito, tita. Alam mo noong magkasunod na namatay sina mama at papa, ito na ang laging takbuhan ko kapag nalulungkot ako. Hindi rin ako papayag na mawala ang bagay na nakakapagpaalala sa akin ng mga taong minahal ko ng gusto. I love this place and I love the people here. Tutulungan ko kayong hindi mawala ang hacienda. Kung kinakailangang gamitin natin ang kalagayan ngayon ni Enrique, para masiguro yun ang gagawin natin. Hindi ba parang kawawa naman si Senyorito Enrique noon? Gagamitin lang natin siya. Sa tingin niyo ba, tita, kung buhay si Don Francisco, papayag yun na ibenta ang hacienda? Mahal na mahal ni Francisco ang lugar na ito. Yun na nga mismo. Naisip ko kasi na masyado nang matagal na nawala rito si Enrique, kaya parang baliwala lang sa kanya ang lugar na ito. Ngayon, kung mananatili siya rito at maipapakita natin sa kanya ang potensyal at ganda nito, siguradong kahit bumalik ang alaala niya ay hindi na niya ibebenta pa ang lugar na ito. Hindi na umimik ito. Pinag-iisipan talaga nito ng gusto ang mga sinabi niya. Kung may paraan pa talaga bukod sa pagtitake advantage ng kalagayan ni Enrique para lang masigurong hindi mawawala ang hacienda, iyon ang kukunin nila. Ang kaso, wala na talaga. Ito na lang ang natitirang paraan sa kanila. Sorry Enrique, maiintindihan mo rin siguro kami balang araw. Mula sa pinto ng kusina ay sumungaw ang gwapong mukha ni Enrique. I'm a bit hungry. May pagkain ba kayo rito? Hindi talaga niya mapigilan ang sarili na hangaan ito mula ulo hanggang paa. At mabilis na sumang-ayon sa kanya ang puso niya. Mabilis na kumilos ang tiyahin niya. Nako, pasensya na, senyorito. Sandali at ipaghahanda kita. Dagdagan niyo na ho. Hindi pa rin kumakain si Laika. Napatanga siya sa narinig. Nilingon siya ng tiyahin niya. Nagtatanong ang mga mata nito. May problema ho ba? Tanong ni Enrique. Wala naman, senyorito. Sige, ipaghahanda ko na kayo. Pag-alis ng tiyahin niya ay nilapitan niya si Enrique. Huwag mong sindakin ang tita Donna ko. What did I do? Tinakot mo siya. Again, what did I do? May amnesia o wala, ganun pa rin ang ugali mo. Pumalatak pa siya. Teka, kumusta na nga pala yung sugat mo? Sumasakit pa ba? May kirot lang ng kaunti. But it's fine. Huwag ka munang maliligo. Masama yata na mabasa yung sugat mo. Sariwa pa naman yan. Mangangamoy ako. Kanina pa nga ako nangangati. Isang araw ka lang naman hindi maliligo. Ano ang gusto mo, mamagayang sugat mo, at magkaroon ka ng instant kamatis sa noo? Fine. His eyes turned to her. And she could feel herself melting under his gaze. Nagparamdam na naman ang puso niya, at hayon na naman ang pagwawala niyon sa kanyang dibdib. Wala na siyang nagawa kundi ang hayaan iyon na magpakabaliw, dahil lang sa mga titig ni Enrique. Kung bakit naman kasi kapag tiningnan siya nito, ay palaging ipinararamdam nito na espesyal siya. Na siya ang pinakamaganda at tanging babaeng nakikita nito. Tumikhim siya ng malakas. Pasimpleng umatras siya palayo rito, para makatsyempo ng madaraanan palabas ng kusina. Excuse me po, padaan lang po. Pero imbes na hayaan siyang makadaan, ay lalo pang iniharang nito ang katawan sa pinto. Aalis ka. Tumikhim uli siya. Kailangan niyang makalayo kaagad dito, kung ayaw niyang mahalata nito ang nararamdaman niyang estrangherong damdamin para dito.
So she braced herself and bravely looked him in the eye. Wrong move, lalo lang kasing umarangkada ang kaba sa kanyang dibdib. And it was getting worse by the minute. Kailangan na niyang makaalis sa harang nito, kung gusto niyang manatili ang kanyang katinuan. Doon ako kay Tita Donna nakatira. Iiwan mo ako rito kung ganon. Dito ka nakatira. Don't know this place. Kung gusto mo akong manatili rito, dapat dito ka na rin tumira. Ha, hindi ba't aalalayan mo ako hanggat hindi bumabalik ang memorya ko? Humalukip-kap ito. Dito ka lang sa tabi ko. I can't stay here. Kung ganun, doon na rin ako sa bahay ng Tita Donna mo titira. Hinawakan siya nito sa kamay. Saan ba iyon? Let's go. Enrique, pinilit niyang makawala rito. Nagtagumpay naman siya. Sana lang ay makawala na rin siya sa kakaibang nararamdaman niya para dito. Hindi pwedeng kung nasaan ako, nandun ka rin. You belong here. Dito, mas marami kang makikita na makakatulong sa iyo na makaalala. Kaya dito ka lang. Kung gusto mong mabalik uli ang alaala mo, kailangang tulungan mo rin ang sarili mo. Stay here and try to remember anything from the things around here. Like these pictures or those chandeliers. Sinubukan ko na iyan kanina. Wala talaga akong maalala. Subukan mo uli. Don't you think I didn't try hard enough? Isang frustrated na buntong hininga ang ibinigay niya. It irritates the hell out of me knowing I can't remember anything. Masama ba ako? Nakapatay ba ako ng tao? Gun smuggler ba ako? Drug dealer? What the heck did I do wrong in my life, that I have to suffer like this? Enrique, ayoko ng ganito. Ayoko na wala akong makapitan man lang sa mundo ko ngayon na hindi ko kilala. I hate not knowing anything about myself. Damn it. I'm not even sure if you're telling me the truth. Or if my name is really Enrique, after all. And now you want me to stay in this big house by myself. Kailangan mo yun. Ikaw lang ang kailangan ko. Sa iyo ko lang nararamdaman ang kasiguruhan, na mababalikan ko pa nga ang mga nawala kong alaala. That's why I don't want you to leave me. That's why I want to stay by your side. Pakiramdam ko, tuluyan na akong mawawala kapag hindi na kita nakita sa tabi ko. Hindi siya nakaimik. Nakatanga na lang siya rito, pagkatapos ng mga sinabi nito. Parang hindi pa nga matanggap ng isip niya ang mga narinig mula rito. Dahil hindi lang niya basta narinig ang mga sinabi nito. Damang-dama rin niya ang emosyon, sa bawat salitang binitiwan nito. Natatakot itong hindi na siya makita pa. At wala pang sino mang nakapagsabi sa kanya ng ganoon na punong-puno ng damdamin. It seemed like he poured out his heart to her. Kaya hindi na nakakapagtaka kung walang tigil sa pagwawala ang puso niya ng mga sandaling iyon. And the way he was looking at her now. Fine, anito sa huli. Doon ka sa tita mo. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Para lang sa huli ay lingunin uli siya. Nasaan nga pala ang room ko rito? Bakit ngayon ka lang? Nagulat pa si Laika nang makitang nakatayo sa harap ng pinto ng mansyon si Enrique. Kahit sinong makakita rito ng mga sandaling iyon, siguradong di may pagkakamali na ito nga ang bagong may-ari ng buong lupain. He had the stature of a true blue master of the house. And he looked absolutely handsome in his crisp white shirt and maong pants. Kahit ang benda na iyon sa kanyang ulo ay tila nakadagdag sa apil nitong hindi mapaglabanan na lalaki. Iyon marahil ang dahilan kung bakit walang tigil sa mabilis na pagtibok ang kanyang puso. Bumalik din kasi sa alaala niya ang mga nangyari ng nagdaang araw, bago sila naghiwalay ng landas. It's already 8 o'clock, Laika. Sinulyapan pa nito ang suot na relong pambisig. 8:15 to be exact. Hinihintay mo ako, she sucked in her breath when he turned to her. Laika, naman, ano ba ang nangyayari sa'yo? Nababaliw ka na ba? Oo, walang kagatol-gatol na sagot nito. Kanina. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit mo ako hinihintay? Ano sa tingin mo? Iniwan mo akong mag-isa sa isang lugar na hindi ako pamilyar at walang kakilala. Hindi tuloy ako nakatulog ng maayos. Sumimangot siya. Iyon lang pala ang dahilan nito, kung bakit siya hinihintay nito. Para pagalitan dahil sa pag-iwan niya rito. This is your house, Enrique. At kaya kita iniwan dito ay dahil nagbabaka sakali akong kapag nakakita ka ng mga bagay na may kinalaman sa dati mong buhay, magbalik na uli kahit paano ang alaala mo. Anong klaseng ideya yan? Magdamag kong nilibot itong mansyon. Nakita ko na yata ang lahat ng bagay rito hanggang sa mga alikabok sa kasulok-sulukang bahagi nito, wala pa rin akong maalala. Kasalanan ko ba yun? Isa pa, masama ba na isipin kong makakabuti sa'yo yun? Gusto ko lang namang matulungan ka, tapos ganyan pa ang sasabihin mo sa akin. Na walang kwenta ang ideya kong iyon. Nakapamaywang na sinalubong niya ang tingin nito. Siguro noong past life mo, isa kang kulugo. Ang sungit-sungit mo. Napaka-antipatiko. Ako na nga ang tumutulong, ako pa ang masama. Kung ayaw mo ang mga ideya ko, bahala ka sa buhay mo.
Mag-isip kang mag-isa kung paano maibabalik ang alaala mo. Kung hindi ko lang iniisip iyang sugat sa noo mo, kinagat na kita. Asar ka, ha? Nakontento na lang siya sa pagpalo sa braso nito, upang kahit paano ay mailabas ang frustrations niya rito. Inaasahan na niya ang pagsagot nito dahil alam niyang hindi na talaga maaalis ang pagiging antipatiko nito. Kaya nagtaka pa siya nang wala man lang siyang narinig na pagkontra mula rito. Napilitan tuloy siyang pagmasdan na naman ang mukhang iyon. Tila yelong nalusaw ang lahat ng iritasyon niya rito, nang makita ang kakaibang emosyon sa gwapong mukha nito. He looked so lost. At sa nakikita niya, parang pinagsisisihan nito ng husto ang mga sinabi nito dahil sa mga narinig sa kanya. Batid niyang hindi siya dapat nakokonsensya. Pero talagang binabagabag ang kalooban niya sa nakikitang ekspresyon sa gwapong mukha nito. Ibang-iba talaga ito sa Enrique na sinundo niya sa airport ng nagdaang araw. Dahil ang Enrique na iyon, parang mamatay na ang lahat pero hinding-hindi ito magpapahuli na nagpapakita ng nararamdaman nito sa kahit sino. Samantalang ang Enrique na kaharap niya ng mga sandaling iyon, ay parang plastic cover ng mga notebook. Napaka-transparent ng emotions nito. Look, Enrique, I'm sorry. Ha, I shouldn't have said those. You're right, I'm a jerk. I never said you're a jerk. Yes, you did. Of course not. Napakunot noo siya. Yes, she did say he was a jerk. But that was before the accident. May naalala ka na. Saglit na nag-isip ito. I'm not sure, pero alam kong sinabi mong jerk ako. Binalingan siya nito. You did say I was a jerk. Ang sama mo. Marami siyang gustong sabihin dito. Sa dami niyon ay hindi na niya alam kung ano ang uunahin. Kaya sa huli ay ipinasya niyang itikom na lang ang kanyang bibig. It was a good thing there was something he finally remembered. Kahit hindi maganda ang naalala nito, ayos na rin iyon. May pag-asa pang gumaling ito kung ganoon. At dapat na rin niyang simulan ang plano niyang itatak sa isip nito na maganda ang hasyenda, at hindi nito dapat ipagbili iyon. What do you think of the place? Maganda, hindi ba? Iminuwestre pa niya ang kabuuan ng magandang kapaligiran na makikita mula sa kinatatayuan nila sa labas ng mansyon. Para kang nasa tagong paraiso. Mas maganda pa ang makikita mo kapag nag-ikot-ikot ka rito. Lalo na roon sa may manggahan. Maraming halamang ligaw na namumulaklak. Pag summer, pwedeng pang postcards ang mga lugar dito. Kapag rainy season naman, pang postcards pa rin ang mga lugar dito. At kapag winter, ay wala palang winter dito, pero pang postcards pa rin ang tanawin dito. Promise, kumain ka na ba? Nang balingan niya ito ay hindi ito nakatingin sa kanya. Subalit kapansin-pansin din na parang hindi naman nito nakikita ang tinitingnan nito. May sinabi ka ba, Enrique? Sabi ko, tama ka. Maganda nga itong hasyenda. And then he finally turned to her. Kumain ka na ba? Nagwala at naglupusay ang puso niya. Buwisit na lalaki ito. Inaakit siya ng walang habas. Hindi pa ako kumakain dahil hinihintay kita, patuloy nito. Ayokong kumain ng hindi ka kasabay. Uwe, bulalas niya. Kumunot ang noo nito. Natauhan naman siyang bigla. Ah, hehe, akala ko kasi, nagbibiro ka lang. I've been waiting for you since 5 in the morning. Hindi ako nagbibiro kapag ganitong nagugutom na ako. Nagsungit na naman ang damuho. Pero sa pagkakataong iyon, dahil sa mga sinabi nito, parang hindi na niya magawa pang maasar sa kasungitan nito. Naakit na yata ng tuluyan ang tumatambling na puso niya. Bakit mo pa ako hinintay? Dapat kumain ka na lang mag-isa. Ako pa ngayon ang sinisisi mo sa pagkagutom mo. I really don't like the feeling of not knowing anything or anyone around me. Kaya hindi ako mapakali hanggat hindi kita nakikita. Ikaw talaga, Enrique, kakain ka lang, ang dami mo pang drama. Nauna na siyang pumasok sa mansyon. Samahan na kitang mag-breakfast bago mo pa ako alayan ng tularian. Hindi na siya magtataka kung bakit wala nang tigil sa pagserko ang puso niya. At kung bakit tila may kung anong kumikiliti sa kanyang tiyan. This man was sweeping her off her feet. At dito na po, nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.